Sa digmaan sa Ukraine, napunta ang pansin nitong mga taon sa mga drone at iba pang sistemang walang tao. Ang mga autonomous at semi-autonomous na sistema sa himpapawid, dagat at lupa ay labis na nagbago sa pakikidigma at sumisimbolo sa hinaharap nito. Ang mga unmanned system na ito ay nagdulot ng matinding pagkawasap sa mas malalaki at mas mahal na sistema gaya ng tangke at armored vehicles. Dahil dito, marami ang naniniwalang unti-unti nang nawawalan ng saysay ang tradisyonal na mabibigat na gamit sa labanan. Kung tatanungin ang mga sundalo sa unahan, sasabihin nilang may isa pang mahalagang sandata ng ika-20 siglo, ang artilyeriya. Ang mga bala ng artilyera at rocket mula sa MLRS ay maaring hindi kasing tumpak o liksi ng FPV at mas mabibigat na kamikaze drones. Pero malakas pa rin silang makapinsala sa kalaban, armado at nasa likod ng frontline. Ngayon, dahil sa inobasyon mula Espanya, nagiging tagapaglunsad ng mga tumpak na munisyong may gabay ang pangunahing MLRS system ng Ukraine na Grad BM-21 mula sa dati nitong ordinaryong bala. Narito kung paano ito gumagana at kung bakit maaari itong magdulot ng malaking pagbabago sa labanan. Ang kumpanyang Espanyol na EME ay gumawa ng precision guidance kit na nagpapahusay sa katumpakan ng rocket ng BM-21 mula daan-daang yarda hanggang ilang yarda. Ang balita tungkol sa pagpapakilala ng mga kit na ito ay unang lumabas sa publiko sa Eurosatory 2026 Defense Expo sa Parc de l'Exposition de Ville-Villepinte sa Paris, Pransya. Ang 2026 edisyon ay tumampok ng malaking pagdami ng Ukrainian exhibitors mula 5 noong 2024 hanggang mahigit 80 kumpanya sa loob ng 2 taon. Ipinapakita ng mga kumpanyang Ukrainian ang unmanned system, electronic warfare solutions at long-range strike capabilities. Ipinakita ng Firepoint ang Freya Anti-Ballistic Program, bagong sandata na may mahabang abot, habang ipinakita ng Thermo Projects Ukraine ang Mobile Climate Control System para sa mga sasakyang militar. Hindi lang bagong kakayahan sa Aton Systems at ultra-high-tech na sistema ang ipinakita. Inobasyon sa MLRS ay mahalagang paksa rin. Ipinakita ng Lockheed Martin ang HIMARS Flex, isang modular na bersyon ng kanilang MLRS. Ang Flex ay may dual pad launcher na nagpapataas ng kapasidad ng bala mula 6 hanggang 12 rockets. Mahalaga, kaya ng variant na ito magpaputok ng air defense interceptors tulad ng Patriot Pac missiles, pati GMLRS at ATACMS na nagbibigay ng layered missile defense sa strike platform. Ipinakita ng European Consortium na KNDS ang Long Range Artillery System o LORAS demonstrator. Gumagamit ito ng bagong 155 mm, 58 caliber na kanyon upang makamit ang abot na 50 hanggang 62 milya gamit ang precision ammunition na nag-uugnay sa pagitan ng tradisyonal na howitzers at MLRS. Ipinakita rin ang mga bagong variant ng Global Mobile Artillery Rocket System GMARS, kolaborasyon ng Rheinmetall at Lockheed Martin, kahit bahagyang natabunan ng anunsyo ng HIMARS Flex. Malaki ang posibilidad na lahat ng mga sistemang ito ay mapupunta sa serbisyo ng sandatahang lakas ng Ukraine sa paglipas ng panahon. Pero sa ngayon, isa pang inobasyon ng MLRS ang inilantad sa Expo na malamang ay magdudulot ng mas agarang epekto. Sa katunayan, malamang ay may epekto na nga ito. Ayon sa EME, nadaglat ng Escribano Mechanical and Engineering, mahigit 11,000 ng kanilang guidance kits para sa mga raketang BM-21 ang naipadala na sa Ukraine mula 2023 at 10,000 pa ang nakatakdang sumunod. Bakit ito posibleng maging malaking pagbabago? Pinapapataas ng mga kit ang katumpakan ng rocket. Sabi ng kumpanya, gumagawa sila ng 2 uri ng guidance kits para sa Ukraine. Ang una ay gumagamit ng mga satellite o GNSS at inertial o INS navigation. Pinapababa ng mga kit na ito ang circular error probable ng mga bala ng BM-21 mula sa dating 600 at 56
hanggang 1,600 at 40 talampakan pababa sa humigit kumulang 49 na talampakan lamang. Malaking pagkakaiba yan, pero mas gumaganda pa. Ayon sa ulat, dinevelop din sa kahilingan ng Ukraine ang laser-guided na bersyon na may accuracy na mas mababa sa 10 talampakan kahit sa ilalim ng electronic warfare at jamming. Pagsapit ng unang quarter ng 2026, iniulat na 1,000 kit sa ganitong configuration ang naipadala na. Ang laser na bersyon ay medyo mas mahaba kaysa sa GNSS-INS na bersyon at may 4 na independently controlled na forward fins imbes na 2. Parehong universal ang dalawang bersyon. Ibig sabihin, compatible sila sa lahat ng rocket na pwedeng iputok mula Grad. Mukhang compatible din sila sa mga adaptasyon at modernisasyon ng Ukraine sa sistema. Natatalakayin natin mamaya. Ang standard na rocket na ginagamit ng Ukraine sa kanilang mga Grad ay ang unguided M200 at 10F 100 at 22mm rocket, isang solid fuel projectile na dinisenyo para sa high explosive fragmentation effects laban sa mga target sa isang lugar. Ang rocket ay may bigat na humigit kumulang 100 at 45.5 pounds sa kabuuan. Kasama na ang 40.5 4-pound na warhead na may lamang TNT-based na pampasabog gaya ng TGAF-5. Kapag inilunsad mula sa pods ng sistema, umaabot ito ng muzzle velocity na 2,200 at 64 na talampakan bawat segundo at maximum range na 12.5 milya. Malupit talaga ang balang ito. Ang internal scoring ng M200 at 10F warhead ay lumilika ng humigit kumulang 3,900 at 50 piraso na may timbang na kalahating gramo o higit pa kapag sumabog na kumakalat sa isang nakamamatay na radius na mga 72 hanggang 131 talampakan. Perpekto ang mga rocket na ito para sa saturation fire, aerial denial at epektibo laban sa mga nakalantad na pangkat ng infantry at magagaan na sasakyang walang armor. Ang karaniwang BM-21 ay may 40 tubo na launcher at kayang ilabas ang buong karga nito sa loob lamang ng 20 segundo na nakakamit ang epektibong firing rate na humigit kumulang 120 rocket kada minuto bawat sasakyan. Sa typical na battery configurations na may sabayang pagpapaputok ng launcher, daan-daan o libu-libong projectile ang kayang ipauulan kasabay, tinatamaan ng target zones na may higit 1,000 at 300 talampakang diametro bawat launcher salvo. Nakakatakot harapin ang ganitong pambobomba. Nagiging sanhi ito ng matinding psikolohikal na stress bukod pa sa paghadlang sa paggalaw sa lugar. Kaya napipilitang magtago at huminto ng matagal ang mga kalabang puwersa. Ang paparating na rocket ay lumilika ng kakaibang ugong na nagpapataas ng takot at pagkalito na nagpapahina sa moral at pagkakaisa ng tropa. Dahil sa malawak na pagkalat ng high explosive fragmentation warhead, kaya ng isang salbo na hadlangan ang kalabang impanterya o mga baterya ng artilyera ng 10 hanggang 20 minuto sa pagpigil sa ligtas na galaw at pamimilit maghiwa-hiwalay. Ang kakayahang magbigay ng mabilis at matinding putok sa labanan. Ang dahilan, kaya nananatiling gulugod ng rocket artillery ang mga Grad para sa magkabilang panig ng Ukranyano at Ruso kahit na may mga drone at counter-battery radar na ngayon. May mga lumang issue na natutulungan maresolba ng bagong kagamitan. Ang pangunahing kahinaan ng M200 at 10F na kilala rin bilang Shyam M22U ay ang limitadong katumpakan nito. Ang mga hindi ginagabayan at spin-stabilized na projectile ay sumusunod sa ballistic trajectory na naaapektuhan ng hangin at anggulo ng paglulunsad, kaya malaki ang pagkalat na lumalala sa paglayo ng distansya. Medyo limitado rin ang kanilang abot, ngunit nabawasan ang limitasyong iyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga mas bagong extended range na rocket tulad ng Shyam M 521 at Shyam M 522 na malaki ang naidagdag sa abot ng sistema. Mas pinahusay ang aerodynamics at propellant ng mga rocket na ito, kaya lumawak ang abot mula 18
hanggang 28 milya. Dahil dito, nagagawa ng Grads na umatake ng mas malalim sa likod ng linya ng kalaban habang nananatiling ligtas sa agarang abot ng counter battery. Malawak ding ginamit ng Ukraine ang mga espesyal na bala para sa BM-21. Halimbawa, ang Siam-M, 5 Siam ay rocket na may radio electronic jamming para guluhin ang komunikasyon ng kalaban. Ang Siam-M42 at Siam-M43 ay rocket na ginagamit sa pag-iilaw at pagmamarka ng target para maging maliwanag ang labanan sa gabi o tukuyin ang target ng ibang unit ng artilyerya. Kasama rin sa pamilya ng BM-21 ang mga thermobaric na 100 at 22 mm na rocket na lumilika ng malalakas na overpressure waves na napaka-epektibo laban sa mga tauhan sa mga trintsera at matitibay na estruktura. Ayon sa ulat, compatible ang EMI kit sa lahat ng 100 at 22 mm na bala na gamit ng Ukraine sa Grad. Ibig sabihin, mas eksakto na ngayon ang lahat ng rocket na ito. Compatible din ang mga kit sa single launch tube at may isa pang katangiang maaring maging mapagpasiya sa kalaunan. Walang ITAR limitasyon ang mga ito. Ang ITAR, International Traffic in Arms Regulations, ay mga regulasyon ng gobyerno ng US na kumukontrol sa pag-export, pag-import at paglilipat ng mga artikulo, serbisyo at technical na datos kaugnay sa depensa ng US. Layunin nitong protektahan ang pambansang seguridad ng US at isulong ang patakarang panlabas sa pagpigil ng pagkalat ng sensitibong teknolohiyang militar sa mga kalaban. Ang ITAR items ay karaniwang may mahigpit na end-user agreement, naglilimita kung saan at paano maaring gamitin ang sandata. Maaari rin silang sumailalim sa pagkaantala ng lisensya at maging sa posibleng embargo. Ang ITAR-free na sistema ay hindi kailangan ng US State Department na pag-apruba para gamitin, baguhin o ilipat ang kagamitan. Hindi kayang i-veto ng US ang pag-deploy o pag-export muli ng ITAR-free na sistema sa ibang bansa, tulad ng pagpapadala sa Ukraine. Kaya tuloy pa rin ang produksyon at maintenance kahit mag-iba ang prioridad ng politikang US. Ilang beses nang naipit ang Ukraine dahil sa pabago-bagong prioridad ng US sa panahon ng digmaan. Ang pagiging ITAR-free ng EM at E-kits ay ibig sabihin hindi sila apektado ng politika o pagbabago ng inventaryo ng militar ng US. Ginagawang precision-guided rocket ang luma at hindi tumpak na sandatang pang-saturation tulad ng sa HIMARS. Kaya nagkakaroon ito ng bagong silbi. Hanggang ngayon, ang Grad ng Ukraine at iba pang binagong Soviet-era MLRS systems ay may ibang ginagampanan kumpara sa mga US-made na HIMARS at M200 at 70 MLRS systems. Ang BM-20 Grad ay nagsilbing high-volume at short-range artillery workhorse ng Ukraine. Ang Western na HIMARS at M200 at 70 MLRS ay mas ginagamit para sa precision at deep strike na mga tungkulin dahil ang Grad ay nagbibigay ng mas mataas na firepower sa frontline trenches. Ngunit kulang ito noon sa abot, katumpakan at survivability kumpara sa mga katapat nitong NATO. Pero hindi na ngayon. Kung ikukumpara sa BM-21 na sabay-sabay nagpapaputok ng 40, hindi ginagabayan na 100 at 22 rocket ang 100 at 42 HIMARS at 200 at 70 MLRS ay nagpapaputok ng tig-6 at tig-12 ginagabayang 200 at 27 mm GMLRS rocket ayon sa pagkakasunod. Gumagamit ang sistemang kanluranin ng GPS INS guidance para makuha ang circular error probabilities na 16 hanggang 33 talampakan. Ang mataas na katumpakan ay nagpapahintulot sirain ang mahahalagang target tulad ng command post at imbakan ng bala gamit lang isang rocket imbes na sabayang pambubumba. Ang may 100 at 42 HIMARS at may 200 at 70 MLRS ay may malaking kalamangan din kumpara sa mga karaniwang Grad missile pagdating sa saklaw. Kung ikukumpara sa saklaw ng Grad missiles na 12.4 hanggang 28 milya ang karaniwang HIMARS
at M200 at 70 sistema na nagpapaputok ng GMLRS rockets ay umaabot ng 50 hanggang 56 milya. Kapag nilagyan ng ATACMS, 600 at 10 mm caliber tactical missiles, kaya nilang tamaan ang mga target hanggang 100 at 86 milya ang layo. Dahil dito, nagkakaroon ng kakayahan ang mga pwersang Ukrainian na tamaan ang logistics at command nodes ng Russia na malayo sa frontline. Kakayahang wala sa Grad. Hindi pinapahaba ng mga bagong Spanish guidance kits ang abot ng mga rocket ng BM-21, pero ginagawa nitong mas tumpak ang mga ito ng ilang order of magnitude. Ibig sabihin, posible na ngayon ang high precision strike sa frontline na dati ay drone lang ang gamit, na karaniwang may mas maliit na warhead at hindi masyadong epektibo kontra matitibay na posisyon. Mahalaga ito para sa Ukraine dahil sa dalawang dahilan. Ang una ay hindi tulad ng GLMRS o ATACMS rockets. Hindi umaasa ang Ukraine sa US o iba pang mga kaalyado para sa supply ng Grad rockets. Namanan nito ang malaking inventaryo matapos makalaya mula sa Unyong Soviet at patuloy itong ginagawa sa bansa. Ang Shepativka Repair Plant sa Shepativka, Khmelnytsky Oblast, Kanlurang Ukraine, bahagi ng korporasyong pangdepensa ng estado na Ukroboronprom, ay matagal ng sentro ng paggawa ng 100 at 22 mm na rocket. Dahil ginagawa na sa mga lihim na lugar ang malaking bahagi ng paggawa ng kagamitang pandepensa ng Ukraine, hindi tiyak kung ang planta pa rin ang pangunahing tagagawa. Ayon sa mga ulat, ilang beses tinamaan ng mga pag-atake ng missile ng Russia ang lugar noong 2023 at 2025. Bukod pa rito, dahil sa malawakang paggamit ng Grad sa paglipas ng mga taon, marami pa ring bala na umiikot na maaaring mabili ng Ukraine kung kinakailangan. Pinatayang nasa 100,000 Grad BM-21 system ang nagawa sa kabuuan at nagamit ito ng hindi bababa sa 72 sandatahang lakas sa buong mundo at halos sa bawat malaking digmaan mula noong 1960 at 60. May ulat ding bumili ang Ukraine ng BM-21 missiles mula sa US noong 2022. Pagod ka na bang makakita ng parehong lumang kwento na may parehong pananaw sa bawat YouTube channel? Kung ganon, mag-subscribe ka sa The Military Show para sa isang bagong pananaw. Sinisiyasat namin ang nasa likod ng mga headline para maihatid sa iyo ang pinakamahalagang balitang militar at dahilan ng kahalagahan nito. Mag-subscribe at i-enable ang notifications para ikaw ang unang makakaalam. Hindi lang naghintay ang Ukraine o gumamit ng lumang supply ng Soviet BM-21 na minana nila, tulad ng ibang sistemang nakuha nila mula sa Soviet era. Nang salakayin ng Russia noong Pebrero 2022, tinatayang may humigit kumulang 200 at 60 BM-21 Grad systems ang Ukraine. At ayon sa ilang mga ulat, maaaring umabot pa sa 600 ang kabuuang bilang nito. Pagsapit ng 2024, humigit kumulang 100 na lang ang natitirang sistema sa serbisyo ng Ukraine. At hindi bababa sa 54 na baryante ang biswal na nakumpirmang nawala sa labanan pagdating ng Disyembre 2024. Kakaunti na lang ang orihinal na Soviet systems dahil aktibong ina-upgrade at minamodernisa ng Ukraine ang mga ito para sa mga kasalukuyang labanan. Nakatuon ang kanilang modernisasyon sa paglalagay ng mga launcher sa mas modernong truck na chassis. Ang mismong launcher ay gumagana ng maayos at mukhang hindi naman ito nangangailangan ng labis na atensyon. May reusable na pod ito na may 40 launch tubes sa parehabang ayos na 4 nanay at 10 kolum itinataas gamit ang hidroliko mula 0 hanggang 55 degrees para sa pagpapaputok at iniikot pasulong sa ibabaw ng kabina kapag ibinibiyahe para lumiit ang silueta at mapadali ang transportasyon. 2 hidrolikong jack sa likuran ang sumusuporta sa sasakyan laban sa recoil, nagbibigay ng dagdag na katatagan lalo na sa labas ng kalsada. Ang mga pad ay nire-reload ng mano-mano o gamit ang kagamitan mula sa hiwalay na truck ng bala na karaniwang inaabot ng 5-10 minuto para sa sanay na crew. Itong disenyo ay binibigyang diin ang mabilis na setup at pagbaklas, mahalaga para sa sistemang nagbibigay ng malakihan at napakalakas na suportang putok.
Pero ang chassis kung saan orihinal na nakakabit ang mga launcher ay lampas na talaga sa tamang panahon ng paggamit nito. Siguradong, gaya ng ipinapakita ng patuloy na kasikatan ng sistema, ang orihinal na Ural 300 at 75D 6x6 track na chassis ay matibay at akma sa gamit. Ang all-wheel drive at mataas na ground clearance nito ay bagay para sa magagaspang na kalsada at off-road sa kanayunan ng silangang Ukraine. Gayunpaman, dahil 180 horsepower lang ang makina ng Ural, 375D limitado ang bilis nito sa mga highway. Sa humigit kumulang 46.6 milya bawat oras. Kaya mas delikado ito sa mga banta sa himpapawid. Ito ay problema sa panahon ng mga drone dahil walang armor ang forward cab ng driver at crew na nagpapakitang mas pinili ng Grad ang pagiging simple at mabilis na deployment kaysa protektadong operasyon. Pero para sa Ukraine, may mas malaking problema pa sa Ural. 375D ang chassis at mga piyesa nito ay gawa sa Russia. Hindi praktikal ang umasa sa supply mula sa kalaban. Simula pa noong unang bahagi ng dekada 2000, aktibong nilalagay ng Ukraine ang mga Grad launcher sa mga in-upgrade na truck na chassis. Partikular na ang gawa ng Ukraine na Kras 206 at ang mga makabagong kahalili nito tulad ng Kras 6 na 1322. Ang mga benepisyo ng paggamit ng Ukrainian na chassis ay lampas pa sa madaling pagkuha ng piyesa. Mas malakas din ito sa totoo lang. Ang Kras 206 ay pinapagana ng YAMS 238 lo, 149 lo V8 diesel engine na nagbibigay ng 300 horsepower kumpara sa 180 horsepower na inaalok ng ZIL. 375, 7 litrong V8 petrol engine ng Ural, 375D. Ang diesel engine ay nagbibigay rin ng mas maganda at matipid na konsumo ng gasolina na dinodoble ang operational range ng truck hanggang sa humigit kumulang 620 milya. Pinananatili ng mas malakas na Kras engine ang mataas na power to weight ratio para mas mabilis ang acceleration at kayang umakyat ng burol kahit puno ng rocket. Dinodoble ng Kras 200 at 60 ang kapasidad sa 9 toneladang payload kaya pwedeng magdala ng mas mabigat na kagamitan gaya ng armored cab, automated reloading system at dagdag imbakan ng bala. Ang Kras chassis ay dinisenyo para madaling isama sa digital fire control system, GPS navigation at automated stabilization unit na nagpapabilis ng setup time ng 4 na beses at nagpapataas ng katumpakan. Dahil dito, mula pa noong unang bahagi ng dekada 2000, aktibong dinedevelop ng Ukraine ang mga bagong baryante ng Grad na nakabase sa Kras chassis. Kasama rito ang BM-21K na may tampok na binagong double cab Kras 260 chassis na may pinahusay na fire control system. Ang Bastion 1 at Bastion 2 ay mga modernisasyon din na nakabase sa Kras 260 chassis, kung saan ang huli ay may espasyo para sa karagdagang 40 missile. Mayroon ding Verba, isang modernisasyon na nakabase sa binagong double cab Kras 6 na 1,322 chassis na may digital fire control system. Ang Ukraine ay gumawa ng mini Grad gamit ang piyesa ng BM-21 Grad na inilagay sa pickup truck. Ang mga mini Grad ay nagpapaputok ng 3 sunod-sunod na misil, mas kaunti kaysa sa 10 pero mas eksakto. Ayon kay Ukrainian military analyst Alexander Musyenko, may 3 benepisyo ang mini Grad, kabilang ang mas mataas na mobilidad para sa mas mabilis na galaw. Ang mga unit na may ganito ay maaring magpaputok sa target nang hindi na kailangang maghintay ng artilyere mula sa ibang lugar at nagbibigay din ito ng karagdagang lakas ng apoy para sa mga unit ng impanterya na mahina ang armas. Ngunit hindi dyan natatapos ang inobasyon ng Ukrainian Grad. Noong Mayo 2026, ipinakita ng ika-50 Brigada ng Artilyera ang mga modernisadong bersyon ng BM-21 na may bagong anti-drone na proteksyon. Pinakakapansin-pansin sa mga pinahusay na sistemang Grad ang daddad na armor. Ang launch tube assembly ay may rehas na matibay na bakal na umaabot sa direksyon ng pagpapaputok, karaniwang tampok ng weapon system na ito. May masalimuot na mesh structure sa harap ng cab, kahawig ng disenyo ng mga tangke at armored na sasakyan ng Ukraine.
pwedeng itaas o ibaba ang estruktura ayon sa pangangailangan. Kaya mas madali ang access sa makina para sa maintenance o repair. Kapag nakatiklop pataas, tiyak na nagbibigay ito ng mas magandang visibility sa kalsada sa unahan. Nilagay rin ang dome shape na electronic warfare equipment sa ibabaw ng cab. Mahalaga ito ngayon dahil sa mga drone sa labanan. Nilagyan din ang mga pinto ng pinalakas na rehas para sa dagdag na proteksyon ng crew laban sa kamikaze drone. Kaya lahat ng Grad variant ng Ukraine ay naging mas matibay at mas ligtas para sa mga crew. At ngayon, dahil sa pagpapakilala ng mga guidance kit ng EMNE, ang kanilang mga rocket ay halos kasing tumpak na ng HIMARS at M270. Nagbibigay ito sa Ukraine ng bagong kalamangan. Hindi na lang basta pang malawakang pambubomba para maghasik ng takot ang Grad variants nito. Ngayon, kaya na nilang magsagawa ng 40 tumpak na atake sa ilang segundo, mas mura pa kaysa sa HIMARS rockets. Ang GMLRS rockets ay nagkakahalaga ng $100 at $50,000 $200,000 bawat isa, umaasa sa kanluraning supply chain. Kaya limitado ang supply at ginagamit lang sa priority targets. Ang bawat Atacom missile ay nagkakahalaga ng $1 milyon hanggang $1.7 milyon depende sa variant. Kung ikukumpara, ang BM-21 rocket na hindi ginagabayan ay nagkakahalaga ng $1,000 hanggang $10,000 10,000 depende sa gumawa, edad at uri. Totoo, para matiyak na direktang tatamaan ng isang particular na target, malamang na kailangan mo lang magpaputok ng isang GMLRS o isang Atacoms na missile. Samantalang isang buong salbo ng 40 hindi ginagabayan na BM-21 rocket ang malamang na kailangan para makamit ang parehong epekto. Malaki ang ibinaba ng agwat sa gastos dahil dito. Pero nang dumating ang EMNE kits, lalo pang bumaba ang presyo ng guided precision rocket para sa Ukraine. At mukhang iyon pa lang ang unang malaking benepisyo mula sa bagong pakikipagtulungan para sa militar ng Ukraine. Dahil hindi lang guidance kits ang saklaw ng kolaborasyon nila sa EMNE. Noong Mayo 2025, pumirma ang Ukro-Ukroboronprom at EMNE ng memorandum para magsani-puwersa sa pagdevelop ng sandata at ilokalisa ang Spanish module production sa Ukraine. Dagdag pa, pumirma ang UAV maker ng Ukraine na Sklyton ng kasunduan sa kumpanya noong Marso 2026. Hindi pa malinaw ang ibig sabihin ng mga kasunduang ito sa aktual na gawain. Pero based sa ibang sistemang dinedevelop ng EMNE, tiyak na hindi ito magugustuhan ng pamunuan ng Russia. Pangunahing produkto ng kumpanya ang Guardian 30 Remote Turret na ayon sa ulat ay ginagamit na sa Ukraine. Ito ay isang remotely controlled na weapon station na may kasamang 30mm na automatic cannon. Karaniwan ay ang MK-44 Bushmaster 2 at isang coaxial na P2.62 2mm na machine gun. Dinisenyo ito para sa armored vehicles gaya ng BTR-34 ng Ukraine o crash chassis para mas mataas ang proteksyon ng crew. Gumagawa rin ang EMNE ng Guardian 2.0 RWS, isang mas magaan na remote weapon station na kayang maglagay ng medium na 7-62 o 12-7mm na machine gun o 40mm na automatic grenade launcher. May advanced na day-night camera at laser rangefinder ito para sa mas tumpak na pag-atake. Gumagawa rin ang kumpanya ng mga espesyal na electronic warfare at kinetic system para matukoy at i-neutralize ang mga drone. Kabilang dito ang drone detection radar at jamming system na maaring ilagay sa turret o gamitin bilang hiwalay na static o mobile unit para protektahan ang mga forward operating base. Nag-aalok ang EMNE ng Advanced Virtual Training Simulator para sa crew ng armored vehicle at artillery operator na nagbibigay daan sa mas tipid na pagsasanay ng hindi gumagamit ng totoong bala. Patuloy naming i-update kayo sa mga bagong sistema ng Ukraine at EMNE. Kaya mag-subscribe sa channel para mauna kayong makaalam. Panurin ang video tungkol sa paggawa ng robot na hukbo ng Ukraine. Salamat sa panonood!